Quarter 4, Aralin 4. Obra, Ibong Adarna. Saknong 443 hanggang 729. Tekstong biswal sa Ibong Adarna. Mga layunin. Nasusuri ang mahalagang pangyayari ng teksto batay sa konteksto ng panahon, lunan at may akda. Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa korido. Narutukoy ang mga mahalagang pangyayari sa korido. Nailalarawan ng lunan o tagpuan. Nabibigyan ng katangian ng konteksto ng akda sa panahon ng mga Kastila at sa kasalukuyan. Nasusuri ang mga tekstong biswal na makikita sa Ibong Adarna, na ipaliliwanag ang kahulugan ng tekstong biswal sa obra maestra. Naiugnay ang elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa ng Ibong Adarna. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Isip-isip. Sa nakaraang aralin, nalaman natin na ang moral o aral karaniwang hinggil sa kung ano ang tama at nararapat na nakukuha mula sa isang kwento. Gawing gabay ang mga letra ng salitang moral upang matukoy ang salita sa bawat taludtod na may kaugnayan sa pangyayari ng Ibong Adarna. Kapareho. Magbigay ng normal na katangian ng tauhan sa Ibong Adarna na hawig sa iyong sariling katangian. Ituloy ang pangungusap. Si blank ay kapareho ko ng katangian sapagkat pareho kaming. Makipagbahagi na ng sagot sa iyong katabi kapareha. Tumawag ng ilang mag-aaral na magkapareha para magbahagi ng sagot. Ibabahagi ng isa ang sinabi sa kanyang kapareha. Ugnay hinuha. Maghinuha ng mga salitang maiuugnay sa mga sumusunod na larawan. Gamiting gabay ang mga tanong sa ibaba sa pagbibigay ng mga salitang maaaring mahinuha. Una, ano-anong bagay ang makikita sa lugar? Ikalawa, ano-ano ang karaniwang ginagawa sa lugar? At ikatlo, sino-sino ang mga taong madalas pumupunta sa lugar? At ikaapat, anong mararapat na ugaliin sa lugar? Tala salita. Tukuyin ang kasing kahulugan ng salitang nakasulat ng madiin sa loob ng pangungusap. Una, mabiling-mabili ang balsamo na pabangong nakukuha mula sa iba't ibang punong kahoy sa ating bansa. Ang balsamo ay pabango. Ikalawa, biglang naihugos ang mabigat na kahong nakabitin sa kisame ng gusali nang naibaba ito ng biglaan. Ang naihugos ay naibaba. Ikatlo, pinayuhan ang maninisid na itangtang ang tali sakaling may panganib sa laot, kaya di nakapagtatakang hinila ng biglaan ang lubid. Ang itangtang ay hinila. Ikaapat, nang gilalas ang mga hurado sa husay ng kanyang pagipinta kaya naman di nakapagtatakang marami ang namangha sa kanya. Ang nanggilalas ay namangha. Ikalama, makamandag na serpiente ang ahas sa tumuklaw sa mga ngasong kilala sa paghuli ng mga mabangis na hayop. Paglinang at pagpapalalim. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa, Ibong Adarna. Saknong 443 hanggang 729. Pagproseso ng pag-unawa. Linang basa. Ibabasa sa mga mag-aaralang buod ng Ibong Adarna. Saknong 443 hanggang 729. Ikahon ng mga mahalagang pangyayari. Pictoria. Hahatiin ng klase sa tatlong pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga larawan na kailangan nilang unawain kung ano ang nangyayari ang ipinapakita nito. Isasaayos nila ito sa kung ano ang panimula, gitna at pangwakas sa pangyayari. Irasalaysay ng bawat pangkat ang mga mahalagang pangyayari sa harap ng klase. Pangkat 1, sa bundok Armenia, sa loob ng mahiwagang balon. Pangkat 2, si Doña Juana, ang serpiente. Pangkat 3, muling pagkataksil, hiling ng prinsesa. Suring korido. Para sa bahaging ito, may tatlong magkakaugnay na gawain ang kailangan maisagawa ang mga mag-aaral. A. Suring lugar. Itala ang mga tagpuan sa bawat bahagi ng araling ito sa Ibong Adarna. Papaano naapektuhan ng kalagayan o katangian ng lugar ang mga tauhan? Para sa bahaging ito, may tatlong magkakaugnay na gawain ang kailangan maisagawa ang mga mag-aaral. Suring panahon. Sagutin, ano ang ipinapakitang kalagayan ng lipunan o kultura sa mga sumusunod? Pumili sa mga pangyayari sa ibaba. Isulat sa loob ng sobre ang ibig ipahiwatig ng manunulat sa mambabasa batay sa mga pangyayari.
Pagkasama-samahin ito ng guro sa isang kahon. Mula dito ay bubunot ang mga mag-aaral upang basahin ang mga sagot sa kanilang mga kaklase. A. Pagkatagumpay ni Don Juan na bumaba sa ilalim ng mahiwagang balon. B. Pagkataksil muli ni na Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. C. Magalang na paikitungo ni Don Juan sa dalawang prinsesa. D. Paikipaglaban ni Don Juan sa higante o serpiente na bumihag sa mga prinsesa. E. Pananalangin ni Don Juan sa gitna ng gipit na sitwasyon sa labanan. Pagproseso ng pag-unawa, ikatlong araw. Kaugnay na paksa, tekstong biswal kaugnay ng Ibong Adarna. Likhang poster. Gumuhit ng poster o slogan sa isang short band paper gamit ang mga sumusunod na gabay na panuto. Balikan ang mga saknong sa akdang Ibong Adarna sa bahaging ito ng aralin. Isa-isahin ng mga mag-aaral sa klase ang paglalarawan sa kabundukan ng Armenia at sa mahiwagang balon. Ang paksa ng poster ay dalawang tagpuan sa bundok ng Armenia. Ipakita dito ang paghahambing ng lugar sa itaas at sa ilalim ng balon. Gamitin ang layout na nasa ibaba. Hulayan ng poster. Pinatnubayang paggasanay, suring poster, sariling pagkataya, suriin ang likhang poster gamit ang mga gabay na tanong gamit ang rubric sa talahanayan, lagyan ng check ang kahon. B. Pagkataya ng kaklase, magpalitan ng likhang poster, gamit ang kaparehong talahanayan, bigyan ng pagkataya ang likha ng kaklase, magbigay ng komento kung anong naibigan sa likhang poster ng kaklase. C. Sagutin, ano ang mensaheng naisituro ng autor sa mga mambabasa sa pagpapakita niya sa mga mambabasa ng dalawang mukha ng bundok Armenia? Paglalapat at pag-uugnay, ikaapat na araw. Ligtas ang may alam. Ipinapakita ng paggasanay sa tekstong biswal ang ideyang gaano man kapayapa at kaganda ang isang lugar, mahalagang palaging maging maingat upang makaiwas sa kapahamakan. Kung may bigyan ka ng pagkakataong maglagay ng mga babala o signage sa dalawang lugar, ano ang susulat mo? Ilang halimbawa, puno ay palaguin, huwag putulin, balon ay malalim, huwag tangkaing lusungin. Pabaong pagkatuto. Impluwensyado. Sagutin. Papaano naiimpluwensyahan ng lugar, tagpuan at panahon, kalagayang panlipunan kung kailan sinulat ang mga pangyayari sa akda? Ipaliwanag ang sagot sa pamagitan ng organisadong mga pangungusap na hindi bababa sa 5. Naiimpluwensyahan ng tagpuan at panahon ng mga pangyayari sa akda. Ipaliwanag. Dugtong tula. Kumpletuhin ang sakno ng tula kaugnay ng aralin sa bahaging ito ng Ibong Adarna. Pagtataya. Panuto. Tukuyin ang letra ng sagot. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.